pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw kaagapay! Welcome po sa programang Ehemplo. Ikaw ba ay mahilig sa dogs, mahilig sa cats? Nako, tamang-tama sa iyo ang episode na ito dahil ang ating tampok ay syempre kilala bilang man's best friend. Ang taglay na kakyutan itong mga mingming at ng mga bantay, at usapang pagiging fur parent po. Tayo ngayon sa ating episode na to, bibigyan nating halaga ang mga hayop na silang naging katuwang natin sa pagbibigay saya sa sarili-sarili nating mga tahanan. And during the pandemic, talagang naging evident yung pag-aalaga, pagkakalinga sa mga babies na tawag ngayon fur babies. Dahil sila talaga yung nagbigay ng comfort, ng entertainment sa mga tao, sa atin na nasa loob ng bahay. At alam niyo po ba mga kaagapay, ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, noong 2019, nasa 12 million ang napakarami pala, pag-alagalang aso at pusa sa kalye sa Pilipinas. Ang iba rito ay dating family pets na naligaw tapos hindi na nakabalik sa kanilang amo, at ang iba rito ay nadaragdagan at nalaman din na syempre dahil sa hindi maayos ang pagkalinga sa kanila, wala silang proper sanitation. At dahil sa nakakabahalang numbers na yan, si Senator Mark Villar, mga kaalyado pala ito ng mga fur parents, nagpasa siya ng Senate Bill number 2257 o tinatawag na Act Strengthening the Adoption of Stray and Impounded Animal. Isa sa purpose ng batas na to ay ang pagpapataas ng adoption rate sa Pilipinas upang bumaba naman ang percent ng homeless animals. At sa pagkakataong ito, isang non-profit organization ang pagkukwentuhan natin. Paano sila nagkaroon ng desire na mag-rescue, mag-rehabilitate, mag-rehome ng mga pusa at aso sa kalye. Kung di nyo po natatanong, ako po ay mother to 7. 5 aso, 2 tao. Ayan, ako po si Jo Cabrera Alabastro, usapang fur babies, fur parenting. Pag-usapan po natin yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ikaw ay nakikinig sa programang Ehemplo over FEBC Radio TV. At syempre, mapapakinggan rin po tayo sa buong daigdig sa pamamagitan po ng FEBC.ph, sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Facebook Live. Samahan niyo po kami at pakilike na rin po ang aming FB page. At tayo rin, napapakinggan rin tayo sa streaming po ng FEBC.ph. And
subscribe, like, follow po ninyo ang aming YouTube channel at ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Again, ang focus po ng ating pag-uusapan maya-maya, makakausap po natin dalawang magagandang dilag na ang kanilang misyon ay maging ina sa mga naliligaw at nawawalang mga aso at pusa. Alamin po natin ang kanilang advokasya sa pagbabalik yan ng ehemplo. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Nagbabalik po ang programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kumusta ka, kaagapay? Mag-chat ka naman sa amin. Ano ba ang iyong ginagawa? At syempre, ano ang iyong alaga? Ayan, gusto namin ding mapakinggan mula sa inyo. Ano ang inyong mga fur baby? O pwede nga rin, ilan ang inyong fur babies? At ang inyong nakakatuwang kwento patungkol sa kanila. Kasi yun po yung pag-uusapan natin ngayon. At kung kayo ay nanonood sa Facebook Live o kaya sa ating streaming, kasama na po natin ang ating dalawang magagandang dilag, dalawang magagandang guest. Ayan. Hello. Unahin ko na si Miss G. Antonio. Siya po ang founder, ang may pakana. May kasalanan. May kasalanan. At rescuer ng Kuna Foundation. Siya ay nagtapos sa kursong Fine Arts lang naman, sa University of Santo Tomas, at ngayon siya ay isang freelance graphic designer at social media manager. At currently, siya ang founder ng Kuna Foundation. Nagsimula lamang ito January 2023 at ang main purpose talaga ay mag-rescue ng mga naliligaw na landas na mga aso at pusa. At syempre yung mga nakaranas ng pag-abuso. At katabi rin ni Miss G, kung kayo po ay nanonood sa Facebook Live. Pero kung nakikinig kayo sa radyo, ayan, katabi po ni Miss G, si Miss Edith Nioco, Adoption Coordinator and Rescuer ng Kuna Foundation. Siya po ay, ito naman ang kanyang papel, Bachelor of Science in Civil Engineering, dyan lang sa Mapua Institute of Technology. At siya ay kasalukuyang organization member at adoption coordinator ng Kuna Foundation. Okay, sige, magsimula na tayo sa ating kwentuhan. Miss G, paano nagsimula yung Kuna Foundation? Nag-start to actually nung nakakita ako ng parang stray dog sa street namin. Yun pala is dog siya ng neighbor ko, kaya lang napabayaan. So, ang intention ko lang nun talaga is tulungan siya mapa-opera kasi may kadena siya sa leg na parang bumaon.
So, yun lang intention ko Dahil talaga. nakatali siya? Yes. Oo. Tapos parang tinanggal na din, pinabayaan na siya sa streets. Basically, sa streets na siya natutulog. So, kami nagpapakain for several months. Tapos, napansin ko, parang palubog na ng palubog yung kadena niya. So, naisip ko, try ko kaya magpa-fundraise sa TikTok. Palubog na ng palubog, ibig sabihin na absorb na ng balat. Yes. Tapos, nilalangaw na yung malaking neck sugat. niya. Yes. Buong neck niya, basically. So, tinry ko magpa-fundraise sa TikTok para mapa-opera siya. Yun, napa-opera ko naman siya. Tapos, ngayon, in-adapt ko na siya. So, yun yung first rescue ng kuna. Okay. Oo. So, yun yung unang kwento ng kuna. Yes, yun yung unang kwento. So, after nun, sunod-sunod na yung naging rescues namin. Okay. Kumusta yung yung reaction ng family mo nung nag-decide ka na i-adopt na? Ano pangalan nga pala? Koy. Butcho Koy. Si Butcho Koy. Yeah, siya ang first rescue ng kuna. Actually, tuwan-tuwa yung family ko kasi sila yung mas nagpapakain doon sa dog lagi sa labas nung hindi pa namin siya tinutulungan. Sila yung nag-feed lagi, lunch, dinner. So talagang mas emotionally connected sila doon sa dog bago ko pa i-adopt. Yun. Tapos eventually nung in-adopt ko na, yun na, kaya happy naman yung buong family ko. okay. Oo. Paano nasundan yun? Paano nasundan? May mga nag-reach out na sa akin na pwede Kasi nag-TikTok ka. Oo, yun sa nag-TikTok, first pwede bang record. Actually, nung kami nagkakilala ni Edith yun. Sa TikTok. So, may mga nag-message na, pwede bang pa-rescue nitong, rescue nitong dog? Aba, may Ganyan. assignment ka na after, Oo, no? parang nagkaroon na ako ng responsibility. So, iba tinulungan ako, tapos dumagdag. Actually, ang laki naman ng community. So, madaming tumutulong din. Yun nga, isa si Edith. Ang dami ako nakilala, hindi lang ako yung kumikilo. So, yun, sunod-sunod na. Yung rescues. Paano kayo nagka-connect ni Miss Edith? Kasi nung time na yun, so nagsa-stray feed din ako sa area namin. Kasi Stray feed ng dogs? Dogs. Okay. Dogs and cats, kung Dogs and sino cats. yung makita ko. Bakit ka naman nagaganon? Ano ang... Kasi animal lover talaga ako. Since bata pa lang ako, yung love ko for dogs and cats, iba talaga. So, nung pandemic, biglang may nagligaw ng dogs sa area namin. So, naawa naman ako. So, pinapakain ko sila morning and night. Tapos, one day, nalaman ko na lang, hinuli sila ng barangay. You know naman yung... You know what happened? Yes. sa barangay. Yeah. Like, Nahuli after ng a few days, They get euthanized. euthanized na. So, nag-post ako sa TikTok hoping na may mahanap akong adopter and all that. Pero, ang nakuha ko lang puro likes, up, ganon. Tapos one day, nag-message na lang siya sa akin na message me on Messenger. Sabi ko, uy, okay to ah. Kasi Takbo ko doon. kukunin mo. Tutulungan ko siya Tutulungan hanapan niya ng ako. bagong family yung stray dogs niya. So, doon na nag-start yun. Tapos mabilis, nahanapan naman niya agad. Tapos hanggang ngayon, may updates kami doon sa nag-adopt. 6 dogs yung Yun. tinulungan niya ako. Sa streets. Sa no? streets. And itong 6 yun. dogs na to, iba-ibang dogs yan. Yes, iba-iba. Iba-iba Pero, ding family. iba't ibang family. Ang Yung nag-adopt. dalawa, parang isang person yung nag-adopt kasi magkapatid. Tapos yung isa, actually 7 yung strays ko, ako yung nag-adopt ng isa. Kaya naging 7 yung dogs ko. Pero hindi ko na kayang magdagdag pa kasi syempre, kailangan isipin mo yung financial capabilities mo pag nag-aano ka sa pets kasi magastos talaga eh. Oo, para kang may pamilya din talaga. Sila may baby, no? Parang anak. Oo. Ang difference lang anak niya, talaga. ang difference lang niya sa tao is May balahibo siya. hindi mo At apat ang paa. pag-aaralin. Hindi mo pag-aaralin. Minsan kasi pinag-aaral din Oo, eh. dog training. Nag-training din. At mas mahal ang tuition nila sa tao. Pero a few months lang siya compared sa tao. na Sa bagay. Hanggang college, di ba? Yun. Tapos doon ko na siya nakilala. Tapos after nun, lagi na akong parang, may magagawa ba ako? May kailangan ba? So, ako na mismo nagkusa na mag-volunteer sa kanya. Tapos yun na, naging friends na kami. Tapos may kasama pa kaming isa, si Rachel. Yun, so kaming tatlo yung talagang tag team. Tapos may ibang volunteers na din. Dumadami na yung volunteers, fosters. Yun. So, ginawa mo na talaga siyang foundation. Yeah. Oo, ginawa ko na siyang foundation talaga. So, yun nga, yung una ko intention is parang rescue lang. Yung Paminsan-minsan, ang nangyari. Naging Full-time. dumami na ng dumami. In-appoint ka na ng Oo, mga yun. community, Oo. no? Online community. Oo. So, parang hindi mo nakita yung sarili mo na ganito siya kalaki. Oo, hindi talaga. And speaking of ganito siya kalaki, gaano ka kahirap,
ano yung challenges na minamanage niyo yung ganitong foundation? Tapos, sige, mag-start muna tayo dun sa paano yung pag-rescue. Okay, so pag nag-rescue kami, usually nire-report sa amin kunyari, meron dito sa lugar na to na kailangan na rescue, na bangga o inabuso. So ang gagawin namin, pupuntahan namin, tapos kukuhanin namin siya, tapos dadalhin namin sa vet clinic. Yun. Tapos, After nun, rehabilitation siya. So, kumbaga, yun yung recovery stage niya. nasaan siya during the recovery stage? Either nasa clinic siya, kung kailangan ng confinement, or sa foster home. So, mga volunteer din yung foster homes. Okay, yung foster homes, saan tayo nagne-network ng foster homes? Facebook din. Naghahanap, oo. So, Magpo-post lang. para talagang tao din, no? Tao din, oo. Parang, So, trial mo rin na kung eventually gusto mo pala yung dog, ayaw mo na siyang ibigay sa'yo. Oo, Parang kung ganon. parang gusto I-adopt na ka nila na siya. i-adopt. May mga Pwede ganun, mga naman. foster fail tawag. So, foster fail. Kasi so, in-adopt basically, nila. foster lang dapat. Kaya lang na-attach sila, in-adopt na nila. Di mas masayang yung balita. Oo, foster. maraming ganun actually. Yung challenge lang din kasi sa ganon is, syempre, mababawasan na sila ng space to foster new Oo, rescues tama. pag in-adopt nila. Oo. Alam mo, parang hindi ko calling mag-foster. Kasi parang yung din. lalayo Hindi mo siya. malalet go. Hindi ko siya malalet Totoo. go. Ako din Maging actually. 20 na sila sa bahay namin. Parang nakikita na lang kami sa dogs. Oo. Pero, yun nga, no, ibang klase yung heart na yun. Kasi when you bring a pet to a vet, talaga naman ang rhyme, di ba? Ang mahal eh. Yeah, totoo. Parang unang visit mo pa lang, initial na kailangan, nasa 7,000 na. Right. Iba pa yung may sakit Iba na pa yung aso. test sa parvo, Oo. iba pa yung Medications pa. temper, Yeah. antibiotics, confinement. Or saan kayo kumukuha ng pera? So, what we do, syempre first, is nagpapa-fundraise kami. Sa Facebook, sa TikTok, or sa Instagram. Madami naman actually mga for parents din na nagbibigay ng mga small amount para makaipon kami pang vet. Pag hindi naman, mostly galing sa pockets namin. Mostly galing sa pockets namin. Or yun nga, nagbebenta kami ng dog treats. Ito, ng dog mga treats. dog So, yung treats. sales niya napupunta sa rescues namin for food, vaccination, or mga vettings. Yun. Oy, vaccination Pati, pa lang eh. Vaccination pa bracelets. lang mahal na. Oo. Bracelets. Oo, Treats eto and din. bracelets. O kailangan talagang gumawa ng kabuhayan way. showcase. Yeah, totoo. Kasi hindi kami pwede lagi mag-depend dun sa Donation. fundraising eh. Oo. At saka nakita ko yung trend na ganyan, pag halimbawa, alam nila ito rescuer, parang lahat na pwedeng i-rescue, ilalagay sa inyo. Parang i-call yung attention nyo, parang itatag kayo, tapos, Tama. okay, parang you can only do as much. Yeah, Di ba? oo. Yung Limited lang din talaga. limited lang din. Pero thank you for partners, 'di ba? Doon Yeah. I think doon lumalawak yung network ng Kuna, and sa mga kagaya ninyo, mga kaagapay na mga fur parent, no? At actually meron nga akong nakitang isang foundation. Ang sabi nga rin ay please do not buy, Yeah. adopt. Adopt, don't shop. Oh, ayan, Yes. tama. Buti na lang nandito kami sa Host din ako. Bakit ganon? Bakit adopt, don't shop? Kasi madaming... Ano yung gain niya? Kasi sa sobrang, isip natin, tumutulong lang tayo. Yeah. Pero, any parang successful stories or touching Kasi moments with them? sobrang dami talaga ng dogs sa streets and dogs na nasa pound na they give the same love din naman sa mga dogs na may breed na yun, so parang mas kailangan din nila ng love. Kasi yung iba parang, ay, Aspin lang yan. Oo Ayoko nga eh. niyan. Di ba, normally pag ganon, tatanong, anong breed? Oo, anong breed yan? Tas Oo, yung sabi, iba parang- Aspin. Ay, Aspin lang. Minsan Oo, pa, iba. Askal Oo, lang Askal yan. din. Actually, we've had rescues before. Si Karina, actually madami. Si Karina, Oo. si Yana. Mga rescue sila Aspin. sa breed, No, sa breeders. American Bully, Okay. Husky, mga galing sila sa breeders. So basically, sila yung mga naanakan na ng ilang beses, tas ayaw na. Irresponsible breeders. May mga good breeders naman, pero madaming irresponsible breeders. Ano ginawa? Pagkatapos na hindi na pwede mga anak? Ayaw na nila pag pangit na yung dog o kanyari may sakit na, for example, yung husky namin na rescue, si Melay, malaki na yung tumor niya dito. So, Sa side. sinurrender na siya sa barangay
for impounding. Okay. Para So, ilang nakuha days. niya si Melay? Kinuha namin siya, napa-opera na rin namin. Actually, thankful kami may mga clinics kasi na tumutulong sa amin eh. Oo. Minsan, syempre, hindi naman lahat kaya nilang ilibre. Pero may mga certain rescues kami na pag kaya nila, sinasagot nila yung expenses. Wow. Yeah. So, thank you, Petlink. Petlink, oo. Salamat sa inyo. Kasi talaga namang malaking tulong yan. Yeah, oo. Oo. At ito nga po, ang kausap po natin mga kaagapay dito sa programang Ehemplo ay 2 rescuer ng mga aso at ng mga pusa. Mula po sila sa Kuna Foundation. At sa pagbabalik ng ating Ehemplo, tatanong ko sa kanila, was there a moment na parang doon sa process na kayo ay nagre-rescue, parang ayoko na pala? Okay, sasagutin natin yan sa pagbabalik ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabasto. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng 2 size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Sa pagbabalik ng Ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Nagbabalik po ang programang Ehemplo. Ako po ang inyong kasama ngayong araw, si Jo Cabrera Alabasto. Saan man po kayo nakakapakinig sa FEBC Radio TV at sa Facebook man yan, magparamdam po kayo. At ang atin pong discussion ay kasama po natin ang mga founder at talagang tag team po sila sa pagtataguyod ng Kuna Foundation. Ito po yung kumakalinga sa mga rescue cats and dogs at unlike other foundation, ang ginagawa nila ay nilalagay agad nila o kinokontak nila yung mga pwedeng mag-foster o pwedeng mag-ampon ng mga rescue cats and dogs, and they partner with other organizations. At ang hirap nito, ako po for parent ako, I have 5 dogs, may isang American Bulldog, may isang Labrador, tapos may Aspin, tapos may mixed Aspin Lab. Pero alam niyo dun sa 5 aso na yon, ang pinakamatalino hulaan nyo. Aspin. Aspin. Very smart talaga. Very, very smart. Mas mautak pa sa atin. Yes, my boy Coco. Sobrang smart niya. Na talagang I'm so proud kasi hindi ko siya pinag-aral sa isang mamahaling paaralan. Talagang ako yung nagturo sa kanya. So talagang I am so proud dito sa dog na to. Talagang kaya po kung kayo ay mag-aalaga ng dog, huwag po kayo masyadong mamimili ng breed kasi yung sa atin po mismo, Aspin, the best po talaga yan. That's true. Pero, sabi ko nga po kanina bago tayo nag-break, was there a time in your lives, kayo mga single kayo, di ba? Tapos, minarketin. Hindi, pero kami up for adoption. Not up for adoption or foster parenting. Hindi ba mahal po sila ng mga magulang nila. Pero was there a time na parang ikaw Edith, ikaw G,
wag na lang. Total naman, ang dami na namang tumutulong sa kanila. Siguro hindi yun yung merong ganong time na parang ayoko na, nakakapagod. Anong moment yon? Yung pag sunod-sunod yung rescue mo tapos hindi mo na merong may sakit, parang sabay-sabay silang may sakit. Parang ang hirap, parang saan ko sila ilalagay? Wala kaming shelter. Tapos yung gastos, pataas ng pataas. Yun yung mga moments. Pero hindi dahil na may iba namang tutulong, hindi na ako tutulong. Hindi ganun. More of like, pagod. Napapagod din kami. Kasi some days. super hands-on siya, na siya mismo ang nagdadala ng rescues dun sa adopters. As much as possible, if pwede siya, sasama siya. Kasi gusto ko na meet ko yung bagong family ng rescue namin. So, kinakaibigan ko din basically. Other adopters din, nasa malalayong lugar. Ilocos. Like Ilocos. We've had Ilocos na adoption. Dinala mo pa sa iyo? Yes, dinala ko talaga. Sa Quezon. Wow. May Quezon din. May Tarlac. So, yun. Alam niyo po Wala sa ganda talaga. nitong mga guests po natin, baka mag-adapt po kayo ng dog kasi dinideliver pa pala sa bahay. Iba pa lang, Iba pala yung motive. Pero grabe naman yung passion talaga. Kaya sobrang nakakapagod din talaga. Tapos syempre may ibang tao din na parang nagagalit sa amin. Na, Sa iyo, sino nagagalit sa iyo, Miss Eddie? And then, Netizens mostly na- mga netizens Pero yung family na, member supportive. Yes. supportive. Oh. Actually, tinutulungan pa nga nila ako sa paggawa ng mga treats, ng bracelets. talaga? Okay. Supportive naman. Pero most of the time kasi yung nangaaway sa amin sa page. Mga netizens. Parang you cannot like, please everyone talaga. Like anong pang-aaway nila sa inyo? Kunwari, yung iba parang, yung pag kunyari hindi naka-reply o hindi na-rescue yung pinapa-rescue nila. Kasi hindi nagagalit naman sila. namin kaya i-take in lahat talaga. Like, financially, Sa dami, hindi kaya. actually, every day, parang nasa 100 na messages namin. So, Hindi lahat nagagalit- talaga. Nagagalit Kung sino talaga lang yung sila. kaya, no? Oo, nagbabash Lalo ka sila. na, Edith. Ikaw, hindi ka naman yung founder. Pero was there a time in your life na ayoko na palang kaibigan to si G? Bakit Parang hindi ini-invite ako? Maglalabasan pala dito. Ini-invite niya yung toxic. Open forum pala. Open to, forum no? kayo ngayon. Hindi naman. Kasi the whole time, ang goal ko is tulungan siya. Kasi alam ko yung stress ng pag-rescue, lalo talaga yung sobrang hands-on siya na financially, yung physical na exhaustion, like may time na everyday, may adoption. So, wala talaga siyang rest, pwera pa yun sa actual job namin. So, parang pag napapagod na, pag may nangaaway, sabi ko, sige, ako na mag-handle nito. Siya na mga away. ako na yung security Pero siya guard. yung social media manager, di ba? Oo, Yeah, yeah. pero So, ikaw na yung bahala. personal account ko, ako na yung pupunta doon na parang, Siya ang protector ko, kumbaga. security guard din Kasi talaga. sabi ko, hindi ko na kaya to, yung stress. Oo. Kunyari, meron nagra-rant sa amin na, ano ba yan, ba't di mo ni-rescue to? Ganyan, ganyan. Ba't hindi mo kami nireplyan? Bakit namimili ka ng rescue? Oo. Ang daming So, meron kang in the first place, gano'n. parang, please do understand. Yes. May work din kami na, Pero yun nga kasi, meron kayong day job. Ikaw, civil engineer, ikaw ay graphic designer. So, na-focus pa yun, nagagawa pa niyo yung main job niyo, main thing ninyo? yes, kaya naman. Ako actually, 3 yung work ko before. Wow. Nung starting pala ng Huna, meron Tingin ko ako tuloy sa'yo, octopus. may full-time ako. Ang dami Meron niyang akong full-time. Meron akong freelance na parang full-time din. Tapos meron akong freelance pa na isa. So, sabay-sabay ko siya, pero nung kalagitnaan last year, nilet go ko yung full-time ko. So, nag-focus ako dun sa freelance works ko. Para magbigay time. time. Kasi hindi ko kaya eh. Like, Advocacy. kunyari, ang work ko nun 12 to 9. Oo nga eh. Hindi ko kaya. Oo. Yun. Si Miss Edith. Ako naman, yung work ko naman, parang medyo flexible naman yung time ko. So, kaya ko naman siya i-balance. Tapos, may part-time din ako. So, work nababalance naman one, lahat. work two. May work 1, work 2 by foundation. Multitasking, Sa foundation, talaga. wala talaga naman kaming nakukuhang money dito. Kasi kami Oo, pa tama nga, naman. Non-profit. naglalabas pa kami ng money dito if kulang yung donations. Siyempre, hindi naman pwedeng, kulang kami yung donations, Oo. bayaan mo na yung Oo. nasa vet. Hindi naman pwede yun. So, kaya parang namimili din kami. Hindi mas na namimili, pero yung hindi talaga kaya lahat. Kasi financially, hindi namin kayang masustain yung foundation pag ganon. Ayaw namin mabaon kami sa utang sa vet, mabaon kami sa kung ano-ano mang expenses. Pasilipin nyo nga kami, magkano yung mga nagiging expenses nyo sa pagpapagamot sa dogs? Siguro yung iba nasa
25,000. Oo. sa Anong isang case aso. naman Per yan? dog. Yun is, kunyari, May surgery? Wala pang surgery. Wala pang surgery. Confined siguro mga 3 days, Aha. ganon. Tapos yung mga initial testings, meron. Actually, meron iba umaabot ng 100,000. May mga ganon. Yung pag mga may opera na talaga. Okay. Yun. Ganon kalalaki. Ganun lang naman. Ganon kalalaki. Pero malaki talaga, no? So, although na-mention naman din natin kanina na thankful tayo sa partner vets, Yes. tapos Super. sa mga tao din na Nagdo-donate. nagdo-donate, Yes. and syempre yung kumukuha din doon Yes. sa Nag-a-adopt. Adopter. Yes, oo. Nagpo-profile ba kayo ng mga responsible Yes. parents? Actually, medyo strict kami sa Yun screening. yung isa pang sobrang Oo. stressful na part sa amin. Kasi sobrang strict kami sa screening. Kasi syempre, So, ano yung mga qualification? Complete vaccinations talaga. Oo naman. Oo, so minomonitor namin yun. Kunyari, in-adopt nila, minomonitor namin after kung complete nabakunahan nila. na ba? Oo, hindi lang May booster anti-rabies, ba? mga Oo. 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1, tapos mga deworming. May COVID pa yan. Yun, basta kompleto ang bakuna. Tsaka, syempre, ang house is safe, hindi yung nakakawala lang sa kalsada. At hindi nakatali. Yes, hindi Yes, nakatali. yun yung No number cage, one. no leash actually. Mm. Okay lang naman siguro cage for few hours. A few Pero hours wag naman yung buong pagkakain. araw naka-cage. Yun. I have a story about cage. Kasi yung dogs namin, malaki siya, di ba? So, meron kaming rooftop na doon talaga sila, free willy sila, tumatakbo sila. Wala akong halaman. Mamimili ako. Either maging plantita ako, fur parent ako. Alam So, isang araw, yung malaki naming washing machine, tinumba ng mga dogs. Kasi big dogs. As in, malaking washing machine yun, So, ang sabi ng husband ko, siguro bibili na lang ako ng cage para sa washing machine. Akala ko sa aso. Kala ko din sa aso, medyo naban ako. Pero, yun ganun talaga Oo, totoo. Ganong talagang, parang anak natin itong mga fur babies na ito. And, do you have parang memorable experience na talagang yung every time na nare-remember nyo, parang may kurot sa puso ninyo, yung stories of rescue and adoption? Yeah. Siguro si Tantan. Tantan. Ano siya parang unexpected rescue. Siguro mga 8 o'clock na nun ng gabi. Tas umuulan. Tapos Parang bagyo pa. sleeping time mo na yun. Umuulan, ganon. Tapos sabi ko, nakita ko sa ang sabi nung nag-post, pagala-gala lang daw yung aso, ano siya parang mix ng Shih Mixed Tzu. breed. So, alam niyo ang Shih Tzu, parang nagmamat yung fur nila. Oo, Pag nabasa. hindi, pag hindi rin nasusuklayan. So, parang Buhol-buhol buhol-buhol na siya. oo. Buhol-buhol na. Sobrang- Sobrang haba na nung hair niya. Oo. Mabigat na. Oo. So, naglalakad siya. Lakad lang siya ng lakad. Tapos, puro muta. Kasi nagbumuta ang Shih Tzu, Oo, di ba? oo. So, punong-puno na ng muta yung eyes niya. So, sabi ko nun, 8 o'clock, sabi ko, kaya ko pa ba? Kaya pa ba ng katawan ko? O matutulog na ako? Oo, Sabi diba? ko. Sabi pa Baka yun. naman kasing matulog na, Oo, diba? sabi ko, baka naman may mag-rescue kasi Shih Tzu. Oo. Kaya lang, parang anong oras na, wala pa din. So sabi ko, tara na nga, tinawag ko isa kong rider. Sabi ko, puntahan na natin sa Pasay. Yung rider ko Saan coming from ka? Montalban pa. Ako QC. Okay. So, So medyo pumunta kami malayo-layo ang ng Pasay ang pa distance, talaga. oo. Pagdating ko, talagang ano siya, sobrang haba na ng buhok. Parang inabandon na siya. Mm. So, dinala namin sa vet, pinag-groom namin. Yung pala parang medyo partially blind na siya. Matanda na yung Shih Tzu. Old dog na. Senior Kulang-kulang dog na na siya. rin yung ngipin niya. Oh. Tapos nalaman namin, nung dinala namin sa vet, may anxiety siya. Kaya pala siya ikot ng ikot. Oh. As in, hindi siya sobrang restless niya, sleepless. Ikot lang siya. Para siyang, nagdoronda. Ganon. Yun. Pero What ngayon, happened to? nadap na siya. Ah. Oo, sobrang ganda niya na. Sobrang ganda spoiled niya na. din niya. So, Oo, medyo nag-improve din yung eyes niya. mas Yun. mayaman na siya sa amin. Oo, totoo. Yun na yung life niya. Nasa maayos na siyang kondisyon. Yes, Kung nasan ka very. man ngayon. Oo, sa resort siya actually nakatira. Wow. Sa Batangas. Diba? Yun. Lagi siyang may beach. Buti pa siya nagbe-beach. Daig kayo. Daig pa tayo. Oo. Bukod sa kanya, any other heartwarming story? Siguro si Karina, yung rescue naming American Bully. Oh. Makikita mo talaga siya, Siya na yung sa irresponsible breeder. Oo, gamit na gamit siya. Okay. Gamit na gamit so, talaga siyang dog. pinaanakan siya. Anong tawag doon?
Isa may tawag doon eh. Oo. Tapos, alam mo yung kitang-kita mo sa face niya na parang bagsak. Stress na siya. Na parang malungkot siya. Kasing bagsak yung face niya. niya. Oo. Tapos, yun, apparently, napagpasahan na pala siya ng 2 breeder. So, isipin mo, ang dami niyang Pinagdaanan. na pregnancies. So, kumusta si Karina? Mataba na siya ngayon. Happy girl na. O baka mas mayaman na rin siya sa inyo. Actually. Yun, tapon na rin. Kasi nag-require kami pag may breed ng dog, Kakapon. ni-require namin yung adopter na Kapon. kapon. Para Okay. hindi magagamit for breeding. Para sure na kami doon. Okay. So, yun talaga yung isa sa mga requirements. Yes, oo. Sa pure breeds. Sa mga pure Oo. breed. Kasi Para hindi sila sila yung- magagamit for breeding. Kasi doon na nga sila nanggaling eh. Oo. Tapos manganganak pa sila ulit parang. Yun. So, ang laking part nung social media talaga doon Yes. sa Oo. advocacy ninyo. Oo. Ang laking part ng tulong niya, tapos ang laki rin ng ambag na stress sa inyo. Pero malaki yung tulong niya kasi honestly parang kung walang social media, parang paano kami makakahanap ng adopters, ng volunteers, and paano ma-report sa amin yung mga kailangan i-rescue. Yun. Kung tatanungin kayo 5 years from now, anong nakikita ninyo sa salamin? Ganon. Ano nakikita ninyo sa mga sarili ninyo na itutuloy pa ba to? How do you see Kuna Foundation grow? Of course, tutuloy namin. Tuloy. Hopefully, magka-shelter na kami. At least mas madali yung temporary shelter. Oo, lang. temporary shelter. Pero syempre, gusto ko active pa rin kami sa adoptions talaga, Adoption. rehoming. Ayoko na natatambak sa amin ng dog. Kasi deserve nila ng Magandang buhay. family talaga. Oo. Hindi yung nandun lang sila, nasa shelter, tapos Yeah. nandun na lang din yung life. Dapat yung parang nagbi-beach Talagang din. fur baby mo. Joke lang. Pero Katabi mo talaga sa yung, kama, fur o baby naglalaro talaga. sa bahay mo, yun. Yung life na talagang deserve nila. Kasi ang dami na nilang napagdaanan na trauma sa streets, sa irresponsible Parang owners. deserve nila yung mga remaining years nila. Lalo na yung mga Old nare-rescue namin na senior dogs. Oo. Parang yung remaining years nila, sana man Naging lang. quality. Oo, quality life. Pwede ba kayong magbahagi ng isang kwento ng isang individual na nag-ampon, tapos bumalik sa inyo na sobrang grateful na siyang napili? Yeah. Si Jerry, siguro. Yung nag-adapt siya sa amin ng isang dog. Kailan ba? Parang July ata, last year. Ano siya, parang schnauzer mix na inabandon na ng... inabandon na sa Marikina. Apparently, yung talagang fur mom niya namatay na. Tapos yung relatives ng fur mom, ayaw ata dun sa dog. So, for ilang months ata, nakatira yung dog sa kalye. So, nung nakuha namin siya, may distemper siya. Oo, yun. Wala Tapos, namang side effect yung December. wala na. Buti na lang wala. Walang mga seizures o walang mga twitching. Tapos, inadopt siya ni Jerry. Yung mahal na mahal niya. Si Ash yung dog. Pangalan Ashley Ash. Tapos, after ilang months, nag-adopt siya ulit sa amin. Ng Aspin naman. Si Andy naman yung pangalan. So, both dogs naman, sobrang healthy na, completely vaccinated. And talagang love na love niya yung 2 dogs na inadopt niya sa amin. Nakakatuwa po mag-alaga ng dogs kasi actually cats din kasi Yes. tingin pa lang ng mga magulang for parents, parang alam mo na ang ibig sabihin nito. Pag tiningnan ka ng alaga mo o ng baby mo, alam mo kung gutom, alam mo kung malungkot siya, pati Pag may kailangan. anxiety, di ba? Oo. Alam mong kinakabahan siya, alam mong wala siyang gana. Yeah. So, connected talaga siya sa puso eh. And nasa mahigit 12 million na stray dogs at cats ang natagpuan sa Pilipinas. Sobrang dami, no? Sobrang dami. Yung sa inyo nga lang talagang hundreds pa lang na nasa stress Oo, na kayo. paano pa yung millions? Paano pa? So, ang challenge talaga namin, hindi lang para magkwentuhan kami at makita itong mga magagandang dalaga, no? Kundi kumatok din sa puso ng bawat isang mga mamamayang Pilipino kung meron pa rin namang pong space sa bahay ninyo. Yung space na hindi pagtatalian ng aso, ha? Kasi talagang ako na nagbe-break yung heart ko whenever I see dogs na nakatali. Tali lang, no? Oo, Tapos grabe. minsan short pa yung tali. Oh, so parang gusto ko na rin maging ganyan, kaya lang syempre, alam niyo naman, limited lang yung ating kakayahan. Pero saludo ako sa inyo na Thank you. yung friendship nyo nag-develop din. Kasi hindi lang kayo mga nag-aalaga ng dogs, nag-cater sa needs nila. Pati yung yung nasa support nyo
yung needs ng isa't isa, na para na rin talaga kayong magkaibigan. Magkaibigan naman talaga kami. Hindi nag-start yung nag-start sa advocacy. Tapos palalim na siya ng palalim. Share na kami ng stress. Hindi lang sa kanya. Yung pala yung friends mo. Yun yung bond. Sa pagbabalik po ng programang Ehemplo, sana po ay nataniman na po namin kayo ng desire, malalim na desire na kung gusto ko na talagang mag-adapt ng stray dog sa tulong ng Kuna Foundation. Yan, mas marami pa pong discussion sa pagbabalik po yan ng programang Ehemplo. Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay. Sa pagbabalik ng Ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Nagbabalik po ang programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Usapang fur moms, fur parenting po tayo dito sa Ehemplo. And how to be a responsible pet owner, fur moms, fur parents. Ayan. At kausap po natin dalawang dilag, si Miss G at si Miss Edith. Sila po ang proponent po ng Kuna Foundation. Yung ginagawa ng Kuna Foundation, maikli lang? We rescue, rehabilitate, and rehome yung mga abandoned o yung mga abused stray dogs and cats. Okay. Siyempre, na-mention yun na paano nakatulong yung mga tao sa social media, mga private organization, mga vet. Yes. How about yung government? Sa government kasi, ginagawa kasi sa kanila is nag-i-impound ng mga strays. Okay. Stray dogs and cats. And then, pag walang tumubos o walang nag-adopt, in few days, they euthanize. They kill the dogs, basically. And cats. Yun. Yun ang nangyayari. Yun. Pero was there a
point na parang natulungan kayo ng government or As before they euthanize the pets, parang tinatanong ba kayo, gusto niyo ba itong i-adopt, i-rehome? No, more of like kami dapat ang Pupunta. mag-reach out sa kanila. kanila. Pero syempre, magbabayad pa rin kami. May May bayad pa din talaga. Like, magkano babayaran? Depende. Depende. Anong per bayad? pound. Para saan yung bayad? Tubos. Kasi ano sila, mga impounded. Impounded, kahit stress, kahit hindi. So kahit, halimbawa, hindi mo naman talaga siya dog. Yeah, meron talaga. Sa amin yata 2,000, parang ganon. Ganon Oo. ba yun? Iba-iba eh. Depende. Merong 500 per day. May per day? Iba. Per day. Depende Okay, sa okay. LGU. Iba rin sa mga barangay. Iba-iba talaga. Yun. Kailangan namin magbayad talaga. And when you say nakuha ngayong dogs, no, hindi sa paano anong tawag dito? Anong ginagawa sa mga dogs and cats? Pag hindi sila na-adopt sa impounding, Oo. Oo, Pag hindi sila hindi- tinutubos. pinapatay sila. Actually, one time nakapasok ako sa isang pound, city pound. Pagpasok ko, sobrang daming dogs. Halo-halo sila. Bakit ka pumasok? May tinubos ako na isang dog. Hindi ko naman sila makuha lahat. Isa lang ang nakuha ko. Yun ni-report sa akin. Traumatizing yun. Oo. Pagpasok ko dun sa pound, di ba usually tatahol sila, mag-iingay. Sila parang nakatingin lang sa'yo. Parang give up na. And yung iba, patay na, nasa gitna ng mga ibang Kasama dogs. yung Oo, buhay na yun. dogs, may patay Kaya sabi na. ko sa mga kasama ko, sa susunod na tutubos tayo, hindi na ako sasama. Kayo na lang. Kasi ayoko makita. So heartbreaking. Yeah. Sobrang traumatizing ang pumasok sa pound. Like, minsan mukha naman, okay. What you see on social media, hindi talaga yun. Parang Meron behind talagang closed doors. Ang dami kasi, madaming nai-impound eh. Siguro yung... Siyempre, hindi naman kaya At saka ma-feed lalo lahat. na kung wala ka naman din heart. Yeah. Tapos marami din sa mga Pilipino traumatized. Kasi di ba yung mga hinaabol ng Oo, aso, totoo. kinagat ng aso. So, and talagang actually, ang impression nga dun sa mga stray dogs, may rabies yan, anong kalalapit. Oo nga. Exactly. Oo. So, paano natin ma-orient yung ating mga kababayan? Lalo na yung ganyan, no? How do we really take good care of our pets and even yung mga stray dogs na nakikita. Yung iba kasi pinapalo pa yun, hinahagis pa. O, para paalisin, no? Mabait naman talaga yung stray dogs. Huwag mo lang talaga silang sasaktan. Kasi syempre, yung mode nila is naka-survival mode sila. Parang tao din. Like, if hayaan mo, wala silang gagawin Huwag sa'yo. gagawin sa'yo. It's same with stray dogs and cats na parang if mabait ipakita mo sa kanila, ganun din yung i-return nila sa'yo. So, hindi naman porket stray dog, automatic may rabies agad. Oo. So, parang, yun, basically maging mabait. If hindi naman nila gusto yung dog, edi hayaan lang nila. Yeah, Huwag lang nila saktan. if you can, kung may food, leftover foods kayo, you give them sa You stray give to the dogs. stray dogs. Pero kung And wala cats. naman, ayaw magbigay ng pagkain o ng tubig, hayaan mo na lang sila. Ganon. Oo. Wag silang saktan. And part of sustaining your advocacy, itong mga maliliit na mga ano na to. Mga dog treats. Treats. Mga So, dehydrated. tell us about how you, paano to nagbe-benefit doon sa foundation at yung mga Mga bracelets. Mga bracelets, trinkets. So, lahat ng sales na nakukuha dito sa mapagbebenta, pupunta sa rescues namin, sa pagkain, sa vaccines, sa Natikman niya na to? vet. Natikman niya na. Natikman niya na. Kasi naman siya natural naman. Masarap siya. Oo. Lasang liver. Minsan share kami ng dog. Minsan kasi, di ba bibili ka ng dog treat? Titikman mo. Ang bango. Kasi titikman mo kasi lasang milk, amoy milk. Oo, totoo. Diba? Iba cheese pa nga Totoo naman kasi, bacon ka ba talaga? Lasang bacon. But minsan, tinitikman ko siya, tapos parang, pag maalat na siya for me, lalo nang maalat Sa for dog, the dog. oo, So parang, ayoko na ng dog treats na to. Whereas ito, like, Natural naman Natural to. siya. So, liver o yung mismong meat, chicken meat. So, wala siyang halo. kung mahilig kayo sa Kayo liver, mismo ang Yeah, gumagawa? ako mismo. Wow. pag gusto nyo naman ng liver taste, pwede rin. Crispy Meto. siya. Crispy. Okay. Crispy talaga siya. Gusto to ng dogs. Magkano isang pack?
May 150, may 180, may 200, may 250. So ito ay nababenta rin online? Yeah, Yes, TikTok, sa or TikTok. sa Facebook. Okay, ang mga bracelet natin, ba't Ito iba-ibang naman. kulay niyan? Depende siya. Ito, yan, mga trinkets naman. May mga representation ba yung trinkets? Wala naman. Pero Wala. usually yung mga charms niya, Yung charms. po, dog, cat, Okay. yun. Connected with fur babies. May mga nag-orders ng trinkets? Yeah, Yes. sa TikTok, sa Facebook. Yun. Okay. So, sa isang trinket, mga ilang nasusupport na dog? Mga ganyan. Usually food, Food. one meal. 1 meal Oo. ng dog. 1 meal ng dog. So, kung hindi po kayo makaka-adapt, Yes. Bumili kayo ng trinkets. Tsaka Oo, ito, dog porky treats. liver, Yes. yan. Pwede Meron siya sa silang tao. Chicks jerky. Ang kikit pa ng mga meaty party. Yeah. Yan, okay. So, ano naman yung message nyo para sa mga kababayan natin, lalo na sa mga pet lovers, pet owners? Hindi na nga siguro nila love, pero meron silang pet. Anong message nyo sa kanila? Siguro, be responsible lang sa pets nyo. Have them vaccinated and bigyan nyo ng food. Hindi tuturing na bantay na nakatali lang sa house. Hayaan nyo sila magtakbo-takbo sa house nyo. Wag sa labas, wag sa kalye. Sa house lang. Sa house nyo. Yun. Kasi ang ownership ng pet parang 10 to 15 years of commitment to eh. Kasi Yeah. buhay Yun yung pa rin lifespan yun nila eh. 10 to 15 years ang lifespan. Sana nga mag-15 eh. Oo. How I wish, no? Yung iba nga Mag-stay nagsi-16 yung pa eh. dogs ko ng 15. Tapos if ayaw nyo nang dumami yung pets nyo, kapon. Kapon, talaga. Madaming nagbibigay naman minsan yung mga barangays ng libreng kapon. Yeah. Grab nyo na yung opportunity na yun. Pati yung vaccines, libre yun. Kunin nyo na yun kasi sayang din yun. Kasi mahal talaga siya sa vets eh. So instead of abandoning them sa streets, kasi dumadami na sila, Have them neutered, spayed. spay and neuter Actually, siya. yun nga maganda sana ang government, no? Magkaroon ng program. May program sila na free kapon, free Oo, space pero sa, ano din sa siya eh. mga owned. Sa Ang maganda owned. sana yung strays natin mga kapon. Strays, oo. Kasi sila naman talaga yung dumadami. Oo, Tapos sila yung yung- reason Pero din meron din sa, I think sa Valenzuela, meron din ganon. May Sa ganon. amin, sa That's Valenzuela. good. Tapos That's meron pang good. anong to, chip na nila. Microchip. Microchip. Oo. Kahit sa strays, pwede. Ah, sa strays owned. hindi. Siyempre sa Oo. owned, oo. Maganda sana magkaroon ng program. Parang magkaka-chip yung stray. Kaya nga siya. Okay, strays. Kapon, Sa- kapon talaga. Kapon. Parang hindi sila dadami. Pero yung kapon, oo. I think Kasi meron. yung sa amin before, parang hinihintay kong magkaroon ng kapon kasi nga gusto ko ipakapon yung strays ko. Pero walang dumating, walang news na may free kapon. May free vaccines. Tapos, gusto ko ipa-vaccinate yung strays ko noon. Pero parang sabi nila, dali mo sila dito. Kung hindi mo dadalhin. Yung strays. Oo, yung Oo, strays. So, mga kailangan stray dogs. parang- Talagang kailangan dadali mo. Dadali Ako pa doon. mismo magdadala. Instead, yung parang gusto ko Sila sana yung- is help me out. Parang dito sila sa area. Para na to. makontrol yung population. Kasi nga, Oo. 12 million na ang stray dogs, cats dito eh. Ang talagang solution, hindi euthanasia eh. Yes. Kapon talaga dapat. And yung pag-educate sa And responsible ownership. owners. Naalala ko, meron sa TikTok na nagtitrend, diba? Kaya ako kumuha ng aso para magbantay ng bahay. Paano makakalabas? Eh, siya pala yung babantayan. Pero ganun po talaga yun. Hindi po talaga sila iniiwan. Parang sabi nga nila, kapag iniwan mo yung dog, it's like you're leaving your 2-year-old kid at home. So, hindi nila maaalagaan yung kanilang mga sarili-sarili. Saan nga ba mo contact ang Kuna Foundation? I know wala kayong main office, no? wala. Sa space lang kayo. Oo, yeah. Volunteers. Sa metaverse. Oo. Sa Facebook, you can message us on Kuna Foundation. And Instagram naman, Project Kuna. Also on TikTok, Project Kuna. So kung gusto niyo mag-order din ng treats namin and trinkets, you can message us on Facebook, Kuna Foundation, tapos sa TikTok, Project Kuna. Okay, sa last part ng program namin ay yung pinakamahirap na tanong. Gusto niyo pa ba? Yes, of course. Last Go na ba? Kala ko 8 hours. Paano ba maging isang ehemplo na fur parent? As a fur parent siguro, yung pagbibigay mo sa kanila ng love, tsaka ng care na attention, and also yung mga vaccinations na kailangan to have them protected. Para naman sa mga yung nasa animal welfare siguro, pwede kang maging ehemplo by just feeding the strays, by just giving them water o mga leftovers. Yun. Okay. Yes, Miss. For me, parang pag sa tao,
maganda din kasi is hindi lang porket love mo yung dogs or cats, kukunin mo na sila. Kailangan mo din mag-isip financially if Tama. kaya Responsible mo ba. ownership. Responsible ownership talaga. Like, it doesn't stop with just feeding them. Kasi syempre may vet bills din yan. If hindi na ba afford, like ano ba gagawin Anong ko? gagawin mo, Kasi diba? yung iba, parang ililigaw na lang kasi may sakit. Yeah. So, yun din talaga. Tapos parang hindi solusyon yung pag-surrender ng fur babies ninyo sa pound. Hindi, Tama. Hindi sa solusyon. Kasi namamatay sila doon. Parang dinala nyo lang sila sa Para place mawala. para mapatay sila. At saka hindi rin solusyon na ililigaw niyo yung cats. Yes. And yung Dogs kittens. and cats. Tama. Yes. Oo. At actually, yung pets na yan, it will really teach us how to love unconditionally. Tama. Especially kung may sakit sila, no? Yes. Kung may sakit sila, iiwanan mo na ba parang tao? Ayaw mo na sa kanya kasi hindi ka na convenient na mahalin. Pero ang challenge po sa atin is to love them unconditionally. But before that, syempre kayo ay mga ehemplo Mga ehemplo kayo ng mga kabataan ngayon. Paano nga ba maging isang ehemplo, Miss G and Miss Edith? Ehemplo, Example, isang responsible na Filipino citizen. as a fur parent. Hindi na. Ay, hindi na. Tapos na tayo doon. As ehemplo. Kasi kayo ay mga examples mga ehemplo kayo ng Yeah. mga kababayan natin. So, sabi na sa inyo, mahirap. Mahirap ka na. Pag hindi na-adopt sa usapan ng hirap na Kayo, bilang kayo. As a person, like, syempre, huwag tayo maging selfish. Yan. Like, hindi lang naman yung porket may money na tayo, isipin lang natin tayo. Isipin din natin yung family natin, yung mga nag-support sa atin. Like, for us, yung family na nag-support sa amin sa advocacy na to. Kasi without them, sobrang mahirap talaga. Tama. So yun, tas be kind to everyone. Yeah. Or help who you can help. Kumaga. Kung kaya mo naman tumulong, you help. Oo. Kasi babalik din sa atin yan In the future, hindi man ngayon, malay mo after 5 years, 10 years, babalik din sa atin yan. Kung meron ka mga i-invest, mag-invest ka na sa paggawa ng kabutihan. Yes. Nakausap po natin ang dalawang proponent ng Kuna Foundation, si Miss G. Antonio, founder and rescuer ng Kuna Foundation, and Miss Edith Nyoko. Siya naman po ang adoption coordinator and rescuer. Alam niyo po, naging magkaibigan po sila dahil sa kanilang malalim na pag-ibig sa mga aso at sa pusa. At naman po ay naging inspirasyon po sa inyo itong edisyon ng ehemplo at nagkaroon po ng pitak o ng room sa inyong heart na kayo po ay someday na ma-prepare din yung hearts ninyo na mag-adapt, mag-alaga at maging responsible po sa pagkalinga at sa pagbibigay pag-ibig. Dito po sa mga creation ng Panginoon na talagang ang purpose po nila is to entertain us and to comfort us in our lives. May kakilala ka ba na isang ehemplo? Kung meron po, share nyo naman po sa amin at nang ma-feature namin yan. Maaari po kayong mag-text sa 0975-443-2836 o kaya mag-email po kayo sa dzasinfo@febc.ph o kaya mag-message po kayo sa amin. Salamat po sa ating production team, lalong-lalo na sa ating audio production technician kay Wen Balatukan, Brian De La Cruz na tumulong sa pagbuo po ng palatuntunang ito. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalala saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan maging isang mabuting ehemplo, kaibigan. Maraming salamat po.